Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Hancock. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa Los Angeles kung saan makikita ang isang lasing na lalaki na natutulog sa isang bangko sa tabi ng kalsada. Ngunit hindi siya isang ordinaryong tao. Isa pala siyang superhero na may pambihirang kapangyarihan. Sa kabila nito, halos lahat ng tao sa Los Angeles ay galit sa kanya. Palagi siyang iniinsulto at tinatawag ng iba't ibang masasamang pangalan dahil saan man siya magpunta, nag-iiwan siya ng matinding pagkasira. Ang lalaking ito ay si Hancock. At sa totoo lang, wala na siyang pakialam sa opinyon ng ibang tao. Maya-maya, isang batang lalaki ang lumapit at ginaysan siya. Pagtingin ni Hancock sa paligid, nakita niya sa balita na may grupo ng mga kriminal na tumatakas sakay ng isang sasakyan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hinawakan niya ang bote na dala niya at agad lumipad. Ngunit kahit sa paglipad pa lamang, nasira na niya ang maraming bagay sa paligid. Mabilis niyang naabutan ang mga kriminal. Binuhat niya ang buong sasakyan ng mga ito at ibinagsak sa matulis na tore sa tuktok ng isang gusali, dahilan upang mabitin ito roon. Bagamat nahuli niya ang mga kriminal, mas lalo namang lumaki ang pinsalang dulot niya sa lungsod. Muli na namang nagsigawan at nagreklamo ang mga tao laban sa kanya. Ngunit sanay na si Hancock sa ganoong pagtrato kaya hindi na siya naaapektuhan. Sa kabilang banda, ipinakilala naman si Ray. Naipit siya sa matinding trapiko habang nasa riles ng tren. Hindi makausad ang kanyang sasakyan dahil barado ang magkabilang daan. Bigla niyang nakita ang isang paparating na tren. Sa sobrang takot, sinubukan niyang bumaba sa kanyang sasakyan ngunit nakalok ang mga pinto. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit sa tamang oras ay dumating si Hancock. Sa pamamagitan lamang ng isang kamay, binuhat niya ang sasakyan ni Ray at inilipat ito palayo sa riles. Pagkatapos ay tumayo siya mismo sa harap ng paparating na tren. Bumangga ang tren sa kanya at lubusang nadurog ang unahan nito hanggang sa tuluyang huminto. Dahil dito, nadiskeril ang ilang bagon at nagdulot na naman ng napakalaking pinsala. Kahit nailigtas niya ang buhay ni Ray, sinisi pa rin siya ng mga tao. Para sa kanila, mas mahalaga ang pinsalang nangyari kaysa sa buhay na kanyang iniligtas. Gaya ng dati, hindi na lamang ito pinansin ni Hancock. Doon nagsalita si Ray. Sinabi niya sa mga tao na kung hindi dahil kay Hancock, patay na sana siya. Taos-puso niya itong pinasalamatan, at unti-unting nagsiyalisan ang mga tao. Pagkatapos ay sinabi ni Ray na wasak na ang kanyang sasakyan at tinanong si Hancock kung maaari siyang ihatid pa uwi. Pumayag naman si Hancock at literal na pinalipad pa uwi si Ray kasama ang kanyang sasakyan. Pagdating nila sa bahay, nagulat ang anak ni Ray, ngunit nang makilala niya si Hancock, labis siyang natuwa dahil isa pala siyang malaking tagahanga nito. Bago umalis si Hancock, inanyayahan siya ni Ray na maghapunan kasama ang kanilang pamilya. Tinanggap niya ang imbitasyon, ngunit kitang-kita na hindi natuwa ang asawa ni Ray na si Mary sa kanyang pagdating. Hindi niya talaga gusto si Hancock. Habang naghahapunan, ikinwento ni Ray na may batang nang-aapi sa kanilang anak sa paaralan. Casual na sinabi ni Hancock na dapat lumaban ang bata at murahin pa ang bully upang hindi na ito muling guluhin. Nagalit si Mary nang marinig yun dahil ayaw niyang nagtuturo si Hancock ng maling asal sa kanyang anak. Pagkatapos ng hapunan, aalis na sana si Hancock, ngunit pinigilan siya ni Ray. Sinabi nitong darating ang araw na matututunan din siyang pahalagahan at mahalin ng mga tao. Hindi ito masyadong sineryoso ni Hancock at umalis na lamang. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay ni Ray at seryosong nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin upang mapatunayan ang kanyang halaga sa mga tao. Ipinakita ni Ray ang mga lumang video kung saan tumutulong si Hancock sa iba. Ngunit sa bawat pagliligtas niya ay napakalaki rin ng pinsalang na idudulot niya, kaya hindi siya matanggap ng mga tao. Biglang dumating si Mary at sinabi nilang panoorin ang balita. Sa telebisyon, sinabi ng reporter na 6 na beses nang hindi samipot si Hancock sa pagdinig ng korte at patuloy niyang inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Kung ordinaryong tao lamang siya, matagal na sana siyang nakulong. Sadyang ipinapanood iyon ni Mary kay Ray dahil hindi pa rin niya gusto si Hancock. Pagkatapos mapanood ang balita, nagkaroon ng ideya si Ray. Sinabi niya kay Hancock na kung gusto ng mga tao na makulong siya, dapat niyang hayaan itong mangyari. Kapag dumating ang panahong kailangan talaga siya ng lungsod, sila mismo ang hihiling na makabalik siya. Hindi nagustuhan ni Hancock ang plano, ngunit dahil sa patuloy na pangungumbinsi ni Ray, pumayag din siyang sumuko sa mga awtoridad.
Sa loob ng kulungan, halos lahat ng bilanggo ay galit sa kanya dahil marami sa kanila ang nahuli dahil kay Hancock. Ngayong nasa iisang lugar na sila, gusto nilang makaganti. Ngunit madali lamang silang tinalo ni Hancock. Walang sinuman sa loob ng kulungan ang kayang tumapat sa kanya. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, at kalaunan ay naging mga buwan. Gayunpaman, walang dumarating upang palayain siya. Ang totoo, kaya niyang makatakas anumang oras, ngunit pinili niyang manatili sa kulungan. Isang araw, binisita siya ni Ray at sinabing 8 taon ang naging hatol sa kanya, ngunit maaari itong bumaba sa 4 na taon kung magiging maayos ang kanyang asal. Nina si Hancock dahil hindi iyon ang napagkasunduan nila. Ayon kay Ray, dapat ay matagal na siyang ipinatawag pabalik ng mga tao. Sa sobrang galit, binasag ni Hancock ang pintuan ng kulungan at naglakad palabas. Ngunit pinigilan siya ni Ray at sinabing huwag siyang tumakas na parang duwag. Hiniling nitong magtiwala lamang dahil darating din ang araw na tatawagan siyang muli ng mga tao. Dahil dito, kumalma si Hancock at nanatili sa kulungan. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa kanyang selda, dumating ang isang pulis at sinabing kailangan na siya ng lungsod. May grupo ng armadong kriminal na nang-hostage ng maraming tao. Agad na inayos ni Hancock ang kanyang balbas, sinuot ang espesyal na kasuotang ibinigay ni Ray, at lumipad papunta sa pinangyarihan. Lumapit siya sa isang pulis at pinuri ito sa maayos nitong trabaho. Itinuro kasi ni Ray na mahalagang pahalagahan ang mga taong gumagawa ng mabuti. Bahagyang nagulat ang pulis at sinabing ang kasama niya ang nasa loob pa ng gusali. Agad na pumasok si Hancock at iniligtas ang babaeng pulis. Pagkatapos nito, muli siyang bumalik sa loob ng gusali at isa-isang tinalo ang lahat ng kriminal bago iniligtas ang natitira pang mga bihag. Sa labas, namangha ang mga tao at sa kauna-unahang pagkakataon ay pinalakpakan nila si Hancock. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang tunay siyang iginagalang, at napakahalaga ng sandaling iyon para sa kanya. Napangiti siya bago muling lumipad. Kalaunan, naghapunan sina Hancock, Ray, at Mary sa isang restaurant. Tinanong ni Ray kung galing ba siya sa ibang planeta. Ipinaliwanag ni Hancock na humigit kumulang 80 taon na ang nakalipas ay nagising siya sa isang ospital na walang anumang alaala ng kanyang nakaraan. Malubha siyang sugatan noon, ngunit kusang gumaling ang kanyang mga sugat. Sinabi rin niyang 2 tiket sa sine at isang piraso lamang ng chewing gum ang laman ng kanyang bulsa noon, at walang sinumang dumalaw sa kanya. Maaaring mayroon siyang pamilya noon, ngunit wala na siyang maalala tungkol dito. Habang ikinukwento niya ang lahat ng ito, naging emosyonal siya. Naluha rin si Mary at humingi ng tawad sa masama niyang pagtrato kay Hancock. Mahinahon namang sinabi ni Hancock na wala siyang dapat ikasama ng loob. Dahil medyo nalasing na si Ray, inihatid siya ni Hancock pauwi. Matapos maihiga si Ray sa kama, lumabas si Hancock at nakita si Mary. Nag-usap silang dalawa at habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa maghalikan. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla siyang itinulak ni Mary ng napakalakas. Lubhang nagulat si Hancock dahil noon lang niya naranasan na may taong kayang makasakit sa kanya. Kinabukasan, nang makita ni Ray ang sirang pader, nagsinungaling si Mary at sinabing napakalakas lang ng pagbahing ni Hancock kaya nabasag ito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Hancock sa bahay ni Ray upang alamin ang katotohanan. Habang nasa kusina si Mary, palihim siyang sinubukan ni Hancock na saksakin gamit ang isang kutsara, ngunit nabaluktot lamang ito at walang naging epekto. Sinubukan pa niyang gumamit ng iba't ibang bagay sa kusina, ngunit wala pa ring nangyari. Nang akmang hahampasin na niya si Mary gamit ang 2 kawali, bigla siyang hinarap nito at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Hancock na alam na niya ang katotohanan, kasing lakas din niya si Mary. Pumayag si Mary na kausapin siya, ngunit may isang kondisyon. Isang beses lang silang mag-uusap, at pagkatapos noon ay kailangan ng lumayo ni Hancock sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinabukasan, nagkita silang dalawa. Diretsahang tinanong ni Hancock kung ano ba talaga sila. Ipinaliwanag ni Mary na noong unang panahon ay itinuturing silang mga Diyos ng mga tao, ngunit sa kasalukuyan ay tinatawag na lamang silang mga superhero. Tinanong ni Hancock kung may iba pa bang katulad nila. Sumagot si Mary na dati ay marami sila, ngunit ngayon ay silang 2 na lamang ang natitira. May isa pang tanong si Hancock ano ang tunay na relasyon nilang dalawa. Saglit na natahimik si Mary bago sinabing para silang magkapatid. Ngunit hindi naniwala si Hancock sa sinabi ni Mary. Sinabi niyang hindi yun totoo. Kung para silang magkapatid,
hindi nila mararamdaman ang kakaibang koneksyon sa isa't isa. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na lumipad papunta sa bahay ni Ray upang humingi ng mga kasagutan. Ayaw ni Mary na malaman ni Ray ang buong katotohanan, kaya mabilis din siyang sumunod kay Hancock. Hindi nagtagal, nagbanggaan ang dalawa sa himpapawid at nagsimula ang matinding labanan. Habang naglalaban sila sa iba't ibang bahagi ng lungsod, napakalaki ng pinsalang naidulot nila. Mas malakas si Mary at halos wala nang nagawa si Hancock laban sa kanya. Matapos siyang talunin, binalaan siya ni Mary na huwag nang muling lalapit sa kanyang pamilya. Samantala, nasaksihan ni Ray ang buong laban. Pagka-uwi ni Mary, hinarap siya ni Ray at tinanong kung sino talaga siya. Sa wakas, sinabi ni Mary ang katotohanan. Katulad din daw siya ni Hancock. Pagkatapos ay tinanong ni Ray kung ano ang tunay na relasyon nila. Isang nakakagulat na sekreto ang ibinunyag ni Mary. Noon pa man ay mag-asawa sila ni Hancock. Saan man siya magpunta, palaging nahahanap siya ni Hancock. Ngunit may kapalit ang pagsasama nilang dalawa. Kapag magkalapit sila sa isa't isa, unti-unting nawawala ang kanilang mga kapangyarihan. Nagiging ordinaryong tao sila. Tumatanda, at kalaunan ay namamatay. Narinig ni Hancock ang lahat ng ito at labis siyang nagulat. Tahimik na lamang siyang umalis. Makalipas ang ilang sandali, napadpad siya sa isang tindahan ng alak. Palihim siyang sinenyasan ng ka-era na may dalawang armadong magnanakaw sa loob. Nang maunawaan niya ang sitwasyon, agad niyang hinarap ang mga ito. Habang nagkakagulo, pinaputukan siya ng isa sa mga magnanakaw. Noong una ay hindi niya ito pinansin at madali niyang natalo ang dalawa. Ngunit maya-maya ay may napansin siyang kakaiba. May dugo nang lumalabas sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumalab sa kanya ang bala. Labis siyang nabigla sa nangyari at agad siyang isinugod sa ospital. Dumating si Mary upang dalawin siya at ipinaliwanag ang buong katotohanan. Sinabi niyang dahil masyado silang nagkalapit, unti-unting nawala ang kanyang mga kapangyarihan. Kapag muli silang nagkalayo, babalik din ang kanyang lakas. Ibinunyag din ni Mary na libu-libong taon na silang nabubuhay sa Earth. Ngunit sa tuwing nagsasama sila, unti-unti ring nawawala ang kanilang kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Hancock kung ano ang nangyari 80 taon na ang nakalipas. Ikinwento ni Mary na noong panahong iyon ay magkasama silang naninirahan sa Miami. Isang araw, habang nasa dalampasigan sila, biglang sumiklab ang kaguluhan sa lungsod. Nakaplano pa naman sana silang manood ng sine at dala na ni Hancock ang kanilang mga tiket. Ngunit dahil sa kaguluhan, napilitan silang umalis. Habang papalayo sila, sinalakay si Hancock ng isang grupo ng mga tao. Malubha siyang nasugatan sa ulo at agad na dinala sa ospital. Pagkagising niya, wala na siyang maalala. Kahit nasa tabi lamang niya si Mary, hindi na niya ito nakilala. Dahil dito, gumawa si Mary ng napakasakit na desisyon. Tahimik siyang lumayo at tuluyang nawala sa buhay ni Hancock. Ngunit hindi pa roon natapos ang panganib. Dumating sa ospital ang grupo ng mga kriminal na ang lider ay dati nang nasugatan ni Hancock upang maghiganti. Pagkakita pa lamang nila kay Hancock ay agad na silang nagpaputok. Mabilis na hamarang si Mary sa kanyang harapan at sinalo ang lahat ng bala. Dahil dito, kritikal ang kanyang kalagayan. Nang makita iyon ni Hancock, tuluyan siyang nagalit. Isa-isa niyang pinabagsak ang lahat ng umatake sa kanila. Iisa na lamang ang natirang kriminal na dati niyang pinutulan ng kamay. Lumapit si Hancock upang tapusin ito, ngunit muli siyang pinaputukan ng lalaki. Sa pagkakataong ito, malubha ring nasugatan si Hancock at bumagsak sa sahig. Habang papatayin na sana siya ng kriminal, biglang dumating si Ray. Pinigilan niya ang lalaki at napatay ito upang mailigtas si Hancock. Samantala, nasa kritikal na kondisyon si Mary sa ospital. Tuluyan nang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Bagamat sugatan din si Hancock, may naunawaan siyang mahalagang bagay. Ang tanging paraan upang mailigtas si Mary ay ang lumayo sa kanya. Kahit halos wala na siyang lakas, tumalon siya palabas ng bintana ng ospital. Habang papalayo siya kay Mary, unti-unting bumalik ang tibok ng puso nito. Sinubukan ni Hancock na lumipad ngunit napakahina pa niya. Mahahabang talon lamang ang kanyang nagagawa habang pilit na lumalayo. Ngunit habang mas lumalayo siya, unti-unti ring bumabalik ang kanyang lakas. Hindi nagtagal, ganap na niyang nabawi ang kanyang mga kapangyarihan at tuluyan siyang gumaling. Kasabay nito, dahil wala na sa tabi niya si Hancock, bumalik din ang kapangyarihan ni Mary at ganap siyang nakarecover. Samantala, namuhay ng masaya si Mary kasama si Ray bilang isang ordinaryong pamilya.
Dahil dito, nagpasya si Hancock na hindi na muling babalik sa buhay ni Mary. Mula noon, pinili niyang maging isang mas mabuting superhero.